Sa Mount Apo na ako. Thank you Lord Jesus, nandito na kami sa highest peak, sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Thank you Lord. Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas na may taas na 2,954 meters above sea level. Kaya para sa aming mga hikers at mountaineers, isa itong pangarap na marating. Isang hamon na puno ng ganda, hirap at hindi malilimutang karanasan. Hindi biro ang pag-akyat sa Mount Apo. Bago namin subukan abutin ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, marami munang bundok ang naging guro namin. Bawat hakbang ay may aral, bawat akyat ay paghahanda sa mas mataas na pangarap. Maraming hamon na kailangan harapin, mahabang lakaran, maputik na daan, kailangan akyatin ng naglalakihang mga bato. Ma-amaze ka din sa sulfur vents at sa lumalabas nitong usok hanggang sa malamig at pabago-bagong panahon. Pero sa bawat pagsubok, mas lalo mong mararamdaman ang ganda at halaga ng pag-abot sa summit. Sa kabila ng ulan at hirap sa pag-akyat, pagdating namin sa summit ng Mount Apo, parang nagbukas ang langit at binigyan kami ng napakagandang panahon. At nakita namin ang napakagandang likha ng ating may kapal. May mga bagay din na hindi namin inaasahan. Habang pauwi kami ng Kapatagan, natanggal ang gulong ng aming sinasakyan. Lovely, buti hindi sa sa zigzag. Buti hindi natanggal yung gulong nung nasa kami. Sa may kurbada, ang bilis pa naman tsaka matarik pa naman yan. At wala ring service na pinrovide ang aming tour operator. Pinag-commute kami pabalik ng Davao City matapos naming umakyat sa Mount Apo. Tara mga katrip at samahan nyo kami sa aming pag-abot sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Welcome to Mount Apo! Tara! Trip tayo! Maraming salamat sa aming mga sponsors: Excelate Printer and Rental Service, La Seblin Beach House, Blessing Camp and Farm, Yas Villa, Island Fantasy, Subic Family Care and Diagnostic Center, Hiraya Beach Resort. From Olongapo City, bumiyahe kami papuntang Clark Airport. Maganda ang panahon at maaliwalas ang paligid. Hi guys, sobrang easy na ngayon. So lagay nyo lang yung flight details number nyo, lalabas na yung ticket dito. So diretso na kayo mag-check-in. Trip, kape muna kami. So medyo maaga kami, mga 11 AM pa lang and 1:30 PM yung flight namin. So tambay muna kami dito. Yes. Tara trip tayo mama. Vest over the head. Take tape around the waist. Mga trip, magka-take off na kami. Smooth na smooth ang aming flight papuntang Davao City. Ngunit habang papalapag ang eroplano, bumungad sa amin ng makulimlim na panahon. Mga trip, umuulan. Mga trip, touchdown, nasa may Davao City International Airport na kami. Sinalubong kami ng matatamis na bati ng mga Davaoenyo, pero hindi kasing tamis ang panahon na bumati sa amin. Umuulan. Para sa isang pambihirang pagkakataon, magkahalong lungkot at pangamba ang aming naramdaman. Mas magiging mahirap ang pag-akyat sa bundok at may posibilidad na hindi namin makita ang ganda ng Mount Apo. Mga katrip, 2 araw na palang umuulan dito sa Davao. Dito pala kami sa Davao City muna mag-i-stay for overnight, tapos madaling araw kami pipick upin papunta sa Digos, then diretso na ng hiking yan. Kinabukasan, sinundo kami ng 3:00 ng madaling araw at from Davao City, bumiyahe kami ng 2 oras papunta sa Kapatagan, Digos City. Dito kami nag-almusal at hinintay ang aming guide. Dito din kami bumili ng babaunin namin para sa lunch. Tuktok ang sinakyan namin papuntang jump-off point. Maulan pa din ang panahon. Tuktok sa Mount Apo. Mga trip, ito yung aming journey sa Mount Apo. It's rainy day. We're back. Mga trip,
trip, dito na kami sa may jump off point. Kita niyo yung weather, sobrang lakas na ng ulan. We are praying na sana maging safe yung paglalakbay namin. And mas magiging challenging to. So, ganoon talaga sa bundok, hindi natin kontrolado yung weather. And kailangan i-enjoy pa rin natin. So, i-update namin kayo kung ano yung mangyari sa amin sa hike na to. Let's go! Dito kami nag-briefing at nag-stretching muna bago umakyat. Dahil sa maulan na panahon, putik agad ang bumungad sa amin. Madulas at maputik sa unang bahagi ng trail. Puro farm ang makikita mo dito. Ito na yung sumalubong sa atin, puro putik. Kaya talagang napakahirap. Ayun na. Yeah. Sobrang hirap mga ka-trip. Kaya kailangan natin mag-ingat. Mga ka-trip, lakas pa rin ng ulan. Unang bungad namin, ano na talaga eh, putik agad, tsaka patarik. Ang dulas ng daan. Pero dito medyo okay pa yung daan ngayon. Puro siya taniman ng mga carrots. Mga ka-trip, nandito na kami sa may horse trail. So maraming mga lubog-lubog na daan dito kasi dinadaanan ng mga kabayo. Mga ginagamit ng farmers daw yun para makapagbaba ng mga gulay, mga carrots, mga repolyo. Kaya sobrang hirap mga ka-trip kapag umuulan talaga. Pero ayun yung binigay sa atin na weather. Buti hindi naman siya malakas, tsaka hindi malakas yung hangin, kasi yun yung mas nakakatakot. Mga trip, pahinga muna kami. So almost 2 hours na kami naglalakad, and sabi ng guide namin puro ganito na daw yung dadaanan namin trail. So ano na siya, puro puno, kagubatan na talaga. Kailangan wag kami magpahinga ng matagal kasi ang lamig. So kailangan namin yung body heat namin. Mga trip, pahinga muna. Patarik na ng patarik. Nasa Baroring Dako na kami, so puro paakyatin na siya. Sir Jason ang aming guide, si Lovely ang aming leader. May mga paahon, tapos meron din naman mga flat, pero mapapalaban talaga yung mga legs natin dito. Syempre Mount Apo na to eh. Sobrang powerful kahit maulan. Kaya mga ilang kilo yan, kaya Jason? Mga 20 plus. 20 plus kilos. So yun, di biro yung mga buhay ng porter. Nag-guide nila kayo tapos buwat pa. Makalipas ang 3.5 oras ng paglalakad, narating namin ang Gudi-Gudi campsite. Dito kami magpapahinga sa puso ng kagubatan ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Sa mga trip, dito na kami sa Camp Gudi-Gudi. So hanap lang kami ng pesto sa kami magpipitch ng tent. Dito kami sa area na to po pesto. Woo! Mga trip, ito yung binili namin. Ay ni Mount Apo sa likod namin. Si Kuya Jason ang aming guide. Siya rin ang magluluto at maghahanda ng aming pagkain. Dinner in bed. Dinner in bed. Sobrang lamig sa labas. So mga trip, tignan nyo yung pagkain namin. Pwede naman natin yung buksan to, sir. Sarap mga trip. Ito yung mga rewarding part, yung kakain ka sa bundok. Tapos meron ka pang cook. Yung tagaluto ka pa, hindi ka nahasal magluto. Mga trip, ang lamig oh. So yan mga trip, ito yung campsite. Gudi-Gudi campsite. So yan, mula dito hanggang dun sa taas may mga nakatent. Ano, ang dami mga nakakamping oh. So dyan yung mga ibang mga joiners. So dito sa may Kapatagan Trail, dito kayo magka-camp kapag mag-overnight kayo sa Camp Gudi-Gudi. So si ano daw yan, si Gudi Predo yung naka-discover ng
trail na to. Kaya pinangalan sa kanya. Ang sarap. Dahil sa pagod at sa lamig ng bundok, maaga kami nagpahinga. Mga trip, alas 2 na ng umaga. So, quick breakfast lang kami. Tapos, 2:30, mag-start na kami umakyat sa may peak. And right now, magmula kagabi hindi na umuulan. And sana magtuloy-tuloy at magkaroon sana ng clearing para makita natin ng maganda yung view. Hindi kami masyado nakatulog kasi sobrang lamig. Hanggang ngayon naninigas pa rin kami sa lamig. So, ayun, yun yung mga challenges lalo na sa pag-akyat sa mga matataas na bundok. Yung mga trip, dito na kami sa may rock fall. So, sobrang tarik niya. Naamoy na namin dito yung sulfur. So, kailangan ready nyo na yung tuhod nyo dito. And sobrang dilim. Pero maganda na yung ngayon, yung weather. Nakikita na namin yung mga stars and hoping sana merong clearing mamaya sa peak. Hello mga trip, dito na tayo sa may boulders. So, sobrang tarik dito and malalaking bato na siya. Pero kagandahan lang, hindi siya madulas. Pero talagang mapapalaban yung legs mo dito. Tsaka yung weather dahil sobrang lamig. Tapos mapag and para siya umaambon. Mga trip, dito na kami sa may Old Crater Lake. So mga 30 minutes na lang nasa summit na kami. And magkakape lang kami dito. And buti na lang maganda yung ngayon, yung weather. Mga trip, ang ganda na ng view. Si sunrise na. Unti-unti ay sumisilip na ang araw at unti-unti na naming nasisilayan ang ganda ng Mount Apo. Natatanaw na namin ang napakagandang view ng Davao. Konti na lang at mararating na namin ang summit. Sobrang ganda na ng view. Sorry guys, ang tumutulo na yung sipon ko. Nakikita niyo sa likod ko. Sea of clouds, yung sunrise. Praise God dahil napakaganda talaga ng creation ni Lord. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na kami sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas at pinakamataas na bahagi ng Pilipinas. Kita niyo ba yun? Yung golden sun, yung mga sea of clouds. Sa mga tapo na ako. Thank you Lord Jesus, nandito na kami sa highest peak, sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Thank you Lord. Pagdating namin dito, umuulan na sa Davao City. So medyo na-upset na kami, pero kinompose pa rin namin yung sarili namin na alam namin wala namang imposible sa Panginoon. And ganoon talaga pag umakyat ng bundok, sometimes may mga ganun pagkakataon. And hindi natin kontrolado yung weather. Pero praise God. Ito nyo naman. Woo! Yes, thank you Lord. Praise God. Binigyan pa kami ng magandang clearing. Ngayon, narating ko na ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Ang hangin ay malamig, ang tanawin ay walang kasing ganda, at ang langit na tila walang hanggan ay kayang abutin ng mga pangarap. Ngunit alam kong panandalian lang ang mga ito. Ang bundok ay di lamang isang tanawin, kundi isang daan. Ang daan na humubog sa akin, bawat panganib na sinoong, bawat takot na hinarap, bawat pawis at pagod ay naging hagdang paakyat.
At bawat pag-akyat ay naging paalaala, ang tunay na tagumpay ay hindi sa tuktok, kundi sa daan na tinahak patungo rito. Mga trip, nakababa na kami sa Kapatagan. Congrats, thank you po. Oh, thank you. Galing, congrats. Thank you, bro. Ay, parang wala lang siya. Sarap. Thank you, Lord. Nakababa kami ng ligtas sa Mount Apo. Maraming salamat sa aming mga guide kay Kuya Jason, Kuya Tope at Ate Mary.